Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Chapter 2, The Life After College, Episode 14, Finale. Simulan na natin ang kwento. Hindi muna ako bumaba. Iniwan kong naka-on pa rin yung sasakyan ko. Para whatever happens, madali ako makakaalis. I started dialing Dan's number. At saktong-saktong sasagutin na sana nang biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan ko. Hindi ko makita yung mukha kasi yung harapan lang niya yung nakikita ko kasi nakatayo siya. Hindi ko binuksan yung sasakyan. Sa halip, binaba ko yung salamin ng bintana ko. At bingo! Biglang may confetti at nagsipalakpakan ng mga tao. Binuksan ko yung sasakyan. At paglabas ko, siya rin namang paglabas si Dan sa pinto ng bahay. Lumapit siya sa akin. Tapos, inabot yung kamay ko. I was still shocked of what's going on. Habang hinihila ako ni Dan sa loob ng bahay, at mas lalong maraming taong nandun. At bumukas na ang lahat ng mga ilaw. Nagsimula na magsalita si Dan. Mga kaibigan at kapamilya, ipinakikilala ko po sa inyong lahat ang pinakamamahal kong tao, Mr. Roy de la Cruz. At palakpakan ng lahat, nagpatuloy pa si Dan. Ito ang taong naging dahilan kung ano ako ngayon. Siguro, walang Dan na magiging future doctor kung hindi sa taong ito. And of course, to my mommy, to Kuya Mark, at ang dalawang kapatid ni Roy na sina Kokoy at Leo. Tapos, pumasok yung dalawa at kinamayan kaming dalawa ni Dan na nagpatindi palalo ng palakpakan sa mga tao. Tonight, mark our engagement between me and Roy. Tapos, tinaas ni Dan yung mga daliri namin na may singsing. Nagpalakpakan ulit yung mga tao. And lastly, I'll be graduating as magna cum laude in my medical graduation next week. Dito na ang pinakamalakas na applause ng mga bisita. Nung humupa na yung palakpakan, may biglang sumigaw sa audience. Roy, Dan, kiss naman dyan. Sige na. And we kissed each other for the first time. Sa harap ng pamilya namin at sa mga tao. I was speechless. And I am so happy for the whole event. Kasi hindi ko rin naman talaga alam yung sasabihin ko o gagawin. And mostly, for the first time in forever, there will be no more hiding. Just full of love and truth. Nagpasalamat na lang ako sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Especially sa dalawa kong kapatid na si Kokoy at si Leo. At kay Kuya Mark. At syempre kay Tita na rin. And of course, kay Dan. Na mahal ko po. Maraming salamat. Yun lang yung nasabi ko. Tapos, inakbayan ako ni Dan. At ngumiti. Sabay sabing, mahal na mahal din kita, Roy. Natapos ang gabing yun na masayang lahat. At unang beses kong malasing. At ganun din si Dan. Kaya naman, inilalayan kami ni Coco at Leo. Papasok sa kwarto ng hotel. Sila na rin yung nag-alis ng damit namin. At pinunasan kami ng maligamgam na tubig ni Leo. Habang bumubulong. Ayan. Kasi, iinom-inom tapos maglalasing. Hindi naman pala kaya. Ay, nako. Pasaway di naman pala minsan tong dalawa nating kuya, no? Di ba, Kuya Kokoy? Sabi ni Leo. Habang kinukumutan niya kami. Hayaan mo na, bunso.
Ngayon nga lang tayo babawi sa lahat ng ginawa nila para mapabuti yung buhay natin eh. Paliwanag pa ni Kokoy. Madaling araw na magising ako kasi naiiya ako. Pagbalik ko sa kwarto, nakatihaya si Dan. Tapos, nakabrief lang. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng katawan niya. Mula ulo, hanggang sa mapadako ang tingin ko sa harapan niya. Ay, ang gwapo talaga ni Dan. At talaga namang may pagmamalaki. I slowly sat beside him, caressing his face, his chest. We made love till the remaining hours of that morning. At magtatanghali na pala nung magising kami sa katok ng isang room boy. Hi sir, good afternoon. Mag-i-extend pa po ba kayo? Hi, good afternoon naman. Hindi na. Okay na kami. Sagot ni Dan noon. Few days na lang, graduation na ni Dan sa med school. I was in a conference when Dan's mom called me. Hello tita? Sabi ko sa telepono noon. Hello Roy? Si Dan kasi. Bakit po? May nangyari ba kay Dan? Taranta kong tanong kay tita noon. Wala naman, Roy. Nakalimutan mo na ba? Ngayon yung graduation ni Dan. Sabi sa akin ni tita noon. Hala! Oo nga pala! Sigaw kong sagot kay tita. Sorry po tita. Nawala po sa isip ko sa dami po ng ginaasikaso ko dito sa office. Paliwanag ko kay tita noon. Oh siya. It's okay. Puntahan mo na lang siya dito kasi hindi pa nagbibihis si Dan eh. Tapos, ilang oras na lang, magsisimula na yung program. Sabi pa ni tita noon. Ha? Bakit hindi pa siya nagbibihis eh? Malilate na siya. Tanong ko kay tita. Kasi Dan, ang sabi niya, ayaw niya. Gusto niya, ikaw ang magbibihis sa kanya. Naku naman oh. Si Dan talaga oh. Sige po, I'll be on my way tita. At dali-dali akong pumasok sa conference room. Tapos, nagbilin ako sa assistant ko na siya muna mag-take over sa meeting. I rushed to the holding area of graduating of medical students. Tapos, agad kong nakita si Dan. Lumapit kagad ako. At walang sabi-sabi na sinuot ko yung vest, yung coat, tapos yung tie. Tsaka inayos yung buhok niya. Tapos sinuot ko na rin yung toga niya. Niyakap niya ako. Sabay sabing, "Thank you, mahal ko." At he kissed me sa lips. Tapos, inayos ko ulit yung toga niya. Ang gwapo talaga ng boyfriend ko. Tapos, magna cum laude pa. Pabulong kong sabi kay Dan, I love you, Roy. Para sa iyo ang lahat ng ito. And of course, kay Mommy, at kay Kuya Mark na rin. Tapos, kina Kokoy at Leo. Mahabang sabi ni Dan. Ilang saglit pa, nagsimula na yung graduation rites. May konting salo-salo sa bahay ni Dan. Exclusive lang sa immediate family niya. At syempre, kasama kaming tatlo ng mga kapatid ko. He took the physician licensure exam. At guess what? Top 3 siya among the examinees. Ang galing talaga ni Dan, no? Oh guys, fast forward po tayo ah. Nasa Palawan ni si Dan ngayon, serving his mandatory doctors to the barrio sa pagiging government scholar niya during his med school. At ako naman, magpapa-assign sa Palawan to be with him. Si Coco ay isang ganap ng engineer ngayon at kasalukuyan nagtatrabaho sa isang construction firm. Si Leo naman, graduating sa kursong marine engineering.
As I look back sa kwento ng buhay ko napapangiti na lang ako. Kasi ngayon ko lang na-realize na makulay pala talaga ang buhay ko. Pero ang natutunan ko sa buhay ay huwag kang susuko. Huwag bumitiw sa pananampalataya sa Diyos. At lagi mapagkumbaba. Ito talaga yung tumatak sa puso ko. Ang sinabi ni Papa sa akin noon. Stay humble, anak. And be honest. Kahit masakit, basta magpakatotoo ka lagi. At maniwala ka lagi sa kakayahan mo. Hindi ko pala napansin na nasa harap pala ako ng puntod ng mga magulang ko. I looked down. And suddenly, tears started to rolling down in my face. But this time, it's a tears of joy. Yun ang nararamdaman ko noon. I closed my eyes to feel the cold breeze that started to envelope my body. I knew, and I felt the spiritual presence of my parents sa mga oras na yon. At patuloy na umaagos sa mga luha ko. Nang maramdaman ko may yumakap sa akin. At dahan-dahang pinunasan ang mga luha ko sa aking mga pisngi. I did not open my eyes that time. Dahil ramdam ko na si Dan yun. At tuluyan niya na akong hinalikan. Ma? Pa? Maraming salamat po sa pagtanggap niyo kay Dan. Tapos kinuha ni Dan yung kamay ko na may singsing. At sabay sabing, Ma? Pa? Salamat po. At mahal na mahal ko po si Roy. As well as, mahal na mahal ko rin po sila Kokoy at Leo. Bilang mga bayaw ko po. Sinigaw ko si Dan nun. Aray naman Roy. Ang sakit Kunwaring reklamo ni Dan nun. Kasi naman Dan, anong bayaw? Hindi pa nga tayo kasali. Kaya umayos ka dyan Biro kong sagot kay Dan. Soon mahal. Soon. At nagyakap ulit kami ni Dan. At tumayo na para harapin ang panibagong hamon sa aming buhay. Thank you so much po sa mga nakikinig at sumubaybay sa kwento ng aking buhay. To Ren, nag-iisa ka lang talaga. As a storyteller, narrator, hats off talaga ako sa iyo Ren. Hanggang sumuli. Alright! First of all, from the bottom of my heart, maraming salamat Roy for sharing your amazing story. Alam ko, hindi ganun kadali ang magsulat ng sariling story kasi it takes a lot of effort, time, tapos idagdag mo pa yung pag-alaala sa mga masasakit na nangyari sa buhay mo. Kaya naman Roy, maraming salamat sa iyo. At sa mga patuloy na sumubaybay mula Chapter 1 hanggang Chapter 2 ng College Buddy, thank you so much guys na way maging inspirasyon sa atin ang kwento ni Roy. Nagmahal, nasaktan, at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Kaya naman sa mga taong nangangarap na makatagpo na magmamahal, huwag kayong susuko. Alam ko, darating din yan. Basta, magtiwala lang tayo sa Diyos at ibibigay din niya sa atin yan sa tamang panahon. At sa mga gustong mag-send ng stories nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Sa mga nag-send na ng story guys, paantay na lang Don't worry, sisimulan natin yan, promise. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakinig at sa suporta nyo. Hanggang sa muli.